At sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pinapagawa. Unang-una, para malaman ninyo, para may idea na kayo kung ano yung mga ginagawa dito sa medical dito sa South Korea pag yung nagtatrabaho na kayo sa company. Ang gagawin, syempre, pagpasok ninyo dun sa clinic o dun sa hospital na pagpapamedikalan ninyo, bibigyan kayo ng form, tapos kukuha kayo ng number. Syempre, bago i-medical, kailangan may form na pipilapan, parang katulad lang din sa Pilipinas. At wag ninyong kakalimutan yung residence card ninyo dito, yung ID. Iisa lang ang ID dito. Kailangan yun kasi doon nyo kukuhanin yung ibang impormasyon ninyo dito. Katulad ng ilalagay nyo yung pangalan nyo, yung address nyo dito, yung ID card number, susulat din yun. Tapos cellphone number, ilalagay din. At wag ninyong kakalimutan nga pala, ito mahalaga din ito, no? Kasi yung kasama ko kaninang Pinoy, kasi first time lang niya magpa-medical, kasi kami dito sa South Korea, sa 7 years ko dito sa South Korea ay every year ang medical namin sa company. Every year, hindi ko lang sigurado sa ibang company dito sa South Korea kung ganun din yung ginagawa. Pero sa amin, every year ang medical. Ang alam ko dun sa iba parang hindi yata every year kasi may mga kakilala ko dito na hindi naman every year yung medical nila. At yun nga, ilalagay ang pangalan, address, telephone number, tapos yung ID card, yung ID number ilalagay. Tapos wag ninyong kumbaga itong importante kasi yung kasama kong Pilipino kanina nung nagpa-medical kami, ang isinulat niya doon sa Sungmyong yung name, sa name. Ang isinulat niya ay English name. Sinulat niya full name. Hindi ganoon kasi ang sabi nung babae kanina yung sa medical, pinagpamedikalan namin, hindi daw lumalabas yung record. Sabi niya hindi daw lumalabas yung record pag naka-English name. Ito yung yung mahalaga diyan. Kung yung nakasulat doon sa payslip ninyo dito sa South Korea, yung sa payslip, yun yung ilalagay ninyo sa name na nakalagay doon sa medical form. Kunyari, Lupino, Rupino, dapat naka-Korean. Okay lang kahit walang surname, walang apelyido, okay lang, basta pangalan lang. Kung ano yung nakalagay doon sa payslip, yun lang yung ilalagay ninyo doon sa name. Naka-Korean. Kasi yung kasama kong Pilipino kanina, hindi daw lumalabas yung record kasi ang isinulat niya, yung full name niya na English. Kaya yun, importante din yun para malaman ninyo. Okay lang naman na naka-English yung address ninyo dito, tapos yung telephone number dito, okay lang naka-English yan, saka yung email address ninyo, okay lang naka-English. Wag lang doon sa pangalan, doon sa name, dapat naka-Korean ang isulat ninyo doon. Tapos ito na nga yung mga umpisa sa medical dito. Unang-una, siyempre, doon na kayo sa yung iba blood pressure na, yung kinukuhanan, blood pressure, unang-una. Tapos pangalawa, yung eye test, pababasahin kayo. Tapos yung pangatlo, timbang sa height, kinukuha din. Tapos doon sa pang-apat, yung yung sa pandinig, yung may nilalagay dito na yung parang headset na nakaganon, hindi ko alam kung anong pangalan doon. At may papatunugin nga ngayon, kung parang katulad lang din sa Pinas, yung pag may tumunog, itataas mo yung kanang kamay, pag dito tumunog sa kaliwa, tataas mo kaliwang kamay. Ganun lang din. Saka dun sa blood pressure naman, dun sa pinagpapamedical namin, hindi naman sila masyadong mahigpit. Katulad kanina, unang kuha sa akin ng blood pressure, 140/90. Tapos nung pinagpahinga ko ng 5 minutes, at bumaba nga, naging 130/80. Sabi nung isa, okay na yan. Pero doon kasi sa iba, yung nakikita ko, pag 150/100 yung kuha sa BP nila, ganun pa rin kahit 3 ulit, kahit papahingahin ka ng 5 minutes, ganun pa rin yung kasabay ko kanina sa company, yung Koreano. Pero okay lang naman din, tinanong na lang siya, pagka 3 times ng BP sa'yo at ganun pa rin, okay na, ano ka na. Kumbaga punta ka na dun sa doktor, tatanungin ka kung nagiinom ka ng maintenance,
Tapos kung hindi ka naman nagiinom ng maintenance para sa high blood, kumbaga nasa sayo na yun. Desisyon mo na kung magpapa-check up ka sa ibang doktor o kung magpapabigay ka ng maintenance. Araw-araw iinom ka ng gamot. Nakadepende sa iyo, walang kumbaga walang pilitan. At pagkatapos nga dun sa pagkuha ng blood pressure, pagkuha ng timbang, pagkuha ng height, at yung test sa mata, tapos yung test sa pandinig, diretso na kayo sa sa doktor. At may mga tanong-tanong lang doon na kung ano-ano, na kung tatanungin ka kung nagkaroon ka ng sakit na AIDS, ganun. Tapos kung nagkaroon ka ng kung na-hospital ka na, kung naoperahan ka na, ganun lang yung mga tanong. Tapos pagkatapos doon sa doktor, papupuntahin ka doon sa pagkuha ng kukuha na naman ng dugo saka ihi. At ang lang dito ay medyo malaki talaga yung karayom na itinutusok dito, saka medyo marami talaga yung dugo na kinukuha nila. Pero pagdating sa ihi, parang may kakaprasong papel lang na ganyang kahaba. Tapos papatakan mo lang yun ng ihi mo, yung pinakadulo. Yun, papatakan lang ng ihi. Tapos ibabalik mo lang doon, papakita mo lang sa kanila, tapos papatapon na sa basura. Pagkatapos noon, pagkuha ng dugo at pagkuha ng ihi, diretso x-ray. X-ray na yun. At siguro mga saglit lang x-ray, saglit lang. Ganun din yung ginagawa sa Pilipinas. Paano yung kanina, pero kanina ang pagkakaiba ay hindi na pinahubad sa akin yung damit. Hindi katulad sa Pilipinas na pinapahubad pa ang damit. Dito sa South Korea, hindi na ipapahubad yung damit. Ipapataas lang, papahingahin ka lang ng ganun, tapos pigil. Tapos pagkatapos ng x-ray, diretso na ng dental. Yun, dental, medyo sa dental kasi maraming nagpapalinis ng ngipin. Medyo matagal talaga. Tapos kanina nga nung chinek up yung ngipin ko kasi may 3 sira yung ngipin ko. Yung dalawa may itim sa ibabaw, tapos yung isa may butas. Pero hindi naman siya sumasakit. Tapos sabi nung nung doktor kanina, kung papapastahan ko raw yung may butas, tapos kung parang root canal daw, bubunutin yung isa. Sabi ko sa doktor, hindi naman sumasakit. Sabi ko, anapoyo, hindi naman sumasakit yung ngipin ko, na hindi naman kailangang bunutin. At ang sabi ko nga lang kanina, kumbaga scaling lang, yung linis lang. At yun, linis lang. Pero talagang kanina medyo madiin yung yung naglilinis ng ngipin na Koreana At pagkatapos nga nun, pagkatapos linis ng ngipin, saka yung bayad. Ang bayad dito kanina, yung siningil sa akin kanina 15,000 won. Nasa 600 mahigit na yun, 600 pesos ang bayad sa pagpapalinis ng ngipin dito. Pero yung mga ibang gawain pa, tulad ng pasta, tapos yung pagpapabunot, yung may tawag doon, yung root canal daw yun, ano ba yun? Yung may parang ituturnilyo yung ngipin, parang mahal yata yun yung mga ganong ginagawa pagdating sa ngipin. At ang result nga ng medical namin email na lang. Kasi tinanong ako kanina nung doktor kung saan daw i-send yung result ng medical namin. Sabi ko email na lang. Kumbaga i-email na lang sa akin at doon mo na lang malalaman yung result. Pero meron din siyang dumadating na sulat sa company namin. Laging ganun. Pag nagpa-medical kami, may dumadating na sulat galing doon sa hospital, at yun yung nakalagay doon yung result ng medical examination mo. At siguro yung sa email madali lang, siguro mga dadating siya mga 4 days o 3 days. Doon naman sa sulat na i-send sa company, siguro mga 2 weeks, 2 weeks bago dumating. Ano nga yung mga ginagawa dito sa medical dito sa South Korea. At wala na dito yung yung tinatawag na yung psychology ba tawag doon, yung maraming tanong na katulad sa Pilipinas, yung may mga tanong na marami, tapos pag may do-drawing ka pa, yung tatanungin doon kung ikaw ba ay nakakarinig ng boses na ikaw ay mag-isa lang, yung parang ititest ka nila kung baliw ka. Meron ganun sa Pilipinas, di ba? Ngayon dito sa South Korea wala nang ganun. At yun nga, ganun nga lang yung mga ginagawa dito sa medical. At doon nga pala sa kaninang nagtanong yung isang kababayan natin na yung kabilang mata daw niya ay nakakakita naman, malinaw.
Tapos yung kabilang mata hindi daw nakakakita. Tinatanong niya kung pwede daw ba dito sa South Korea. Ang ano kasi diyan, kung makikita nyo yung sa DMW sa website, ang sinasabi kasi nila doon, yung may mga nakakahawang sakit lang ang bawal, at saka yung may putol ang daliri. Pero wala namang sinasabi doon na pag yung kabilang mata mo hindi nakakakita at yung kabilang mata ay nakakakita. Wala naman silang sinasabing ganun eh. Siguro para sa akin pwede, basta nakakapagtrabaho ka ng maayos. Pero DMW pa rin ang makakapag-decision dyan, kasi wala naman akong idea tungkol sa mga ganyan eh. Kung ano lang yung na-experience ko, kung ano yung nakikita ko sa iba na totoo, yun yung sinasabi ko. At hindi naman ako expert pagdating sa mga ganyan, at hindi ko yan. At DMW talaga ang makakapagsabi niyan, lalong lalo na may mga ganyan. Dapat dyan, kung talagang desidido kayo, pwede kayong magsadya sa DMW para dun kayo magtanong, at para malaman ninyo ang totoong sagot. DMW lang talaga makakasagot dyan, kasi sila yung nagpapaalis. Siyempre ayaw ko din namang masisi ninyo na baka sabihin niyo, si kuya sabi niya pwede daw, yung pala nung nagpapamedical na siya hindi pwede. Kaya DMW pa rin na makakasagot dyan. At baka ayaw ko kasing masisi bandang huli. Mahirap yung ganun. Kaya nga sinasabi ko na bago kayo mag-aral ng Korean language, siguraduhin nyo na papasa kayo sa medical. Yung mga sinasabi ng DMW na sakit na hindi pwede, kung meron kayong ganun, para sa akin wag nyo nang ituloy. Lalong lalo na yung mga nakakahawang sakit. At mas maganda talaga niyan sa kayo katulad niyan ni Kabayan, yung isang mata niya hindi nakakakita. Dapat niyan, Kabayan, ang payo ko lang sa iyo para sa akin lang, kung talagang desidido ka mag-apply dito sa South Korea, pwedeng sa DMW ka magtanong. Kasi ako noon, para makasigurado ka lang, kasi mahirap kasi yung nag-aaral ka ng Korean language, pumasa ka sa exam, pumasa ka sa ICARA test, pumasa ka sa skill test, tapos pagdating sa medical babagsak ka, napakasaklap ng ganun. Kaya sa DMW pa rin talaga ang sagot. Ako noon, bago ako nagdesisyon na mag-aaral ng Korean language, talagang sumadya ako sa DMW. TUE pang pangalan niya noon. At pumunta talaga ako doon, nagtanong talaga ako doon, para makasigurado ako kung totoo ba yung mga sinasabi ng Korean Language School o yung mga KLC na yan. Talagang nagsadya ako doon. Diyan mo talaga malalaman kung talagang desidido ka Nagsadya talaga ako doon para malaman ko ang totoo.